Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinadakila mo ang obispong si San Alberto sa pagtatambalan ng karunungang likas sa tao at pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mong mapanghawakan namin ang tinuro niya upang sa pagunlad ng kaalaman ay marating namin ang kaibuturan ng pagkakilala sa iyo at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo, nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo at talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan din diyan sa Sardis na nag-iingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang matatagumpay ay daramtan din ng puti, at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama, at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dingginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata ng ikay ay makakakita. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok.
Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako ipapasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Yoong masunuri na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yoong gawang paniniray hindi niya naiisip. Luklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailan may siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa puno ng sycamoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayong sasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito, lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Zaccheo, bagamat tinuturing na makasalanan dahil sa isang publikano, nang makatagpo ang ating Panginoon ay nabago ang lahat sa Kanya. Ang Kanyang pamamaraan na Kanyang pamumuhay, ang pamamaraan ng Kanyang pagitungo sa Kanyang kapwa, lahat ng ito
na bago. Lahat ng ito nagawa niya dahil sa grasya ng Diyos, dahil nakilala niya ang ating Panginoon. Kumbaga, sa kwento ng buhay ni Sakeo, makikita natin na maging ang may tuturing na makasalanan ay maaring makapagbago. Maging ang may tuturing na makasalanan ay maaring makapagbago. Lalo tigit ko ito'y bibigyan ng pagkakataon upang sa gayon ay makita niya ang totoong katatayuan niya. Una, bilang isang makasalanan, at pangalawa, bilang isang anak ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, sa patuloy po nating pakikinig sa sulat na ginawa ng manunulat na ito na sa Juan sa 7 simbahan sa Asia, ay ating napakinggan ang kanyang paalaala sa mga simbahan ng Sardis at Laodicea. Kahapon po ay sa Efeso ang kanyang napakinggan natin sa kanyang sulat, at ngayon naman sa Sardis at sa Laodicea. Kayon, extreme opposite ang dalawang community na ito. Ito pong Sardis ay super busy. Marami silang ginagawa sa kanilang pamayanan. Kumbaga sa parokya, maraming gawain ng parokya, maraming programa, maraming committees, maraming mga gawain. Pero bagamat maraming gawain ang pamayanan ng Sardis, meron silang kakulangan. At ano iyon? Yung kanilang buhay panalangin. Yung kanilang buhay pagkipag-ugnayan sa Diyos. Kumbaga, yung kanilang pagiging busy, maraming gawain, maraming mga programa, ikinukubli lamang ito yung katotohanan na bagamat sila'y buhay sa panlabas, ay maaari namang maituring na patay ang kalooban. Kinukubli nila sa mga gawain nila yung kanilang pagiging super busy, yung katotohanang naghihingalo ang kanilang buhay espiritual. Ngayon, kung itong Sardis ay super busy, kakaiba naman itong Laodicea. Sabi nga, hindi ka mainit, hindi ka malamig, para kang hininga. Kumbaga, ang pamayanan ng Sardis, maligamgam. Maligamgam. Parang walang full commitment, walang interest. Kumbaga, sumasabay lamang sa agos ng buhay. Yung isa, super busy, yung isa, maligamgam. Sumasabay na lamang sa agos ng buhay. Kaya, ang paanyaya sa kanila ay baguhin ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Baguhin ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Kasi mga kapatid, maaring tayo mapabilang din alin lamang sa mga iyan. Kay Sakeo na nagkasala, sa mga taga Sardis na parating maraming ginagawa, at dahil maraming ginagawa, walang panahon para sa Diyos, walang panahon para magdasal, walang panahon para magsimba, walang panahon para sa pamilya. Maring tayo mga taga Laodicea, maring nga nagsisimba, pero nagsimba lamang. Maring nagtatrabaho, pero nagtrabaho lamang. Pero sa lahat ng mga ganitong pagkakataon, tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na makapagbago. Kung tayo nagkasala, bumaling tayo sa Panginoon at tumingin ng kapatawaran. Kung tayo ay parang super busy, maraming ginagawa, maraming samahang sinasaliban, siguro ang maaari nating magawa doon ay hindi naman to take a break, kundi
Siguro dumistansya sa ilang maunang mga gawain upang yung oras na iyon ay maaari nating ilaan, maaring sa pananalangin, maaring sa pamilya, o maaring tayo ay makapagpahinga. Kinakailangan natin ng pagpapanibago. Kung tayo na may nanlalamig, siguro maaari natin gawin dito ay pumili tayo ng isang gawain, isang ministeryo, isang uri ng paglilingkod, at doon muna natin ituon ang ating mga sarili. Kasi yun ang pwede natin gawin kung nanlalamig tayo. Hindi tayo mainit, hindi tayo malamig, kung maligamgam. Maring pumili tayo ng isang gawain na may passion tayo. Na maring may passion tayo upang sa gayon ay mapag-alab muli yung apoy sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para ma-improve ang ating sarili. Para ma-improve ang ating mga sarili. At sana patuloy nating suriin ang ating buhay. Tignan ang ating buhay. Baka nabubuhay lamang tayo, pero di natin nakikita ang kagandahan, kahulugan ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zaccheo, nakita natin ang tunay na habag, ang pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin, naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos, ating itutugon. Banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso na iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong pamagligtas sa tulong kapag kami ay magkasala at naway panatilin mo kami sa iyong pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, kay kami nagain para si San Alberto ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si San Alberto ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong ditay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayong din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Namatay ang iyong anak,
nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila mo rin mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista, San Alberto, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili mo ng kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, paghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace Peace be be with with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananalikang ng ulira namin si San Alberto ay maipahayag namin at ang tinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumahay tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Humayo natin pahayag, Taglikat lakas, isa buhay pag-ibig, katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isa buhay pag-ibig, katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.